Pag-usapan naman natin bakit importante pa rin na magkaroon ng date day, date night bilang mag-asawa kahit meron na kayong mga anak. Totally agree. And it's good don't get us wrong. Malilit ang mga bata, that's a season, but definitely you can find something to work on or to work out sa schedule. Importante pa rin talaga na magkaroon ng date day or date night with your spouse. And I'm sure to all of us here at saka kayo out there, relate ang lahat ng parents dito. At marami tayong mga excuses minsan, pero tingnan natin kung bakit mahalaga siya, and it's part really of being married, ika nga, na kinreate ni God. Kasi minsan, yung iba, sinasabi nila, saka na lang, pag may oras na kami, o kaya, matagal na naman kami mag-asawa kailangan pa ba mag-date? Pwede, oo, yes, ang sagot. Kasi kailangan maging intentional lang time natin together. Kasi kung hindi, yan, unti-unti na yung nawawala, and then, you still want to be close with one another and deepen that relationship through this avenue. Makipag-date kahit may anak na. Yan. So meron tayong mga nakakausap na 3 na yung anak nila, tapos sabi nga wala na silang date night or date day together kasi nga naging busy sa work. Tapos kailangan din intindihin yung mga bata. We also need to realize na bilang mag-asawa, ito na lang, the situation at home is like that of a setup ng mga nagko-co-parent. Hindi na nila na-realize na, ay, teka lang, mag-asawa pa pala tayo, no? Hindi naman kayo magkahiwalay. There is good happening between the both of you. As we always say, there's nothing wrong with being busy. Pero, kailangan naman lahat magtrabaho. Oo nga, masama lang yung kung nawawala yung sa sistema natin na hindi, okay lang yun, tsaka na lang. Wala yung excitement na meron kayo. Something to look forward to, ika nga. Makipag-date. There's a benefit to having dates din. Right. Kasi yung dalawa lang yun Isa sa mga bagay din that we realize when we did a couples retreat at one time, na-realize nung wife, nung natanong siya na kamusta ka na, iba daw yung impact nun sa kanya. Meaning, so hindi na pala kayo nagkakamustahan. How about kaya kayo? Yung mga nakikinig ngayon, do you even try to ask your spouse na how are you? Oo, especially pag medyo matagal-tagal na kayong hindi nakipag-date. Kasi doon talaga yan mas pwedeng pag-usapan. Not that hindi pwede sa bahay, pero especially for the wives, comfort place kasi namin yung bahay. So it's best na kahit mag-walking lang sa labas, date na yun actually. Kami ni Chico, we remember. Yung mga simple lang, pero malalim yung pinag-uusapan. Catch up lang. So we'll give you some tips para hindi natin maging reason yung wag na, saka na lang. Because talagang kung gugustuhin natin, may paraan yan. At tayo pareho mag-benefit niyan. No, love? We should remember, number 1, na marriage is the core of the family. So, you'll have to ensure na solid kayong dalawa as a married couple. Because if that is so, mas nagiging stable ang pamilya. Na yung mga date nights na ito, it reminds you, you are husband and wife. You are spouses. Hindi lang partners, you are spouses. At hindi lang kayo just parents. Oo, tama yan. Pwede nyo namang i-add din, pero mahalaga na intindihan natin what is the core. Another tip na pwede natin gawin, it doesn't have to be expensive. Sinabi ko na po yun kanina, Hindi kailangan na mamahaling restaurant. Pwede namang magkape, magtimpla kayo sa bahay, maglakad-lakad sa labas. Another benefit, di ba? Ehersisyo pa yan, or kahit dami na po ngayong mga libreng movie sa bahay, pero ang mahalaga sana is makamusta man lang ang isa't isa. At pwede naman natin itong pag-usapan, pero at least top of mind ba natin na i-date naman natin po yung ating spouse para magkaroon din tayo ng deep conversation. Okay. The next one is schedule it like an appointment. So, appointments nga, di ba? Yung schedules, important schedules na nilalagay sa kalendaryo. Hindi pwedeng pag may oras lang. Oo. Diba? Tapos, sige na, kung saan natin maisisingit pag may space. No, you create a definite schedule. Kailangan nakakalendaryo. Make time for it.
Oo. Kung ang trabaho, ang mga meetings, nasa schedule yan, nasa calendar sa inyo, diba, mas dapat naman na may schedule din yung inyong Tama. Date. yung kayo, bilang mag-asawa. If it is so that you have once a week sa Tama. kalendaryo ninyo, then sobrang okay na yun. Oo. 4 times a month. Wow. That's a wow, no? Talaga. Between you Every week, no? and your wife. Oo. Isa pang tip, pwede naman na i-arrange na po natin ahead of time. Planning is key dahil we could get help naman with the children. Baka si lolo, lola, na trusted friend o kaya si tita o kaya baka close na po kayo din with your neighbors na napagkakatiwalaan, i-arrange natin. Sandali lang naman po ito eh. Tawag nga namin ni Chico dito, time out lang naman. Makipag-date. Tapos kung wala naman, I remember kaming dalawa po ni Chico when we were younger, bata pa yung mga anak namin, hintayin namin silang matulog or maaga namin silang patulugin. Tapos nagdi-date po kami sa kahit sa sala lang. Kwentuhan kaming dalawa, tahimik. Talaga pong maraming paraan. Basta ang goal in mind is to have that date day kasi part of the core yan ng family natin bilang mag-asawa ang magkaroon ng oras para sa isa't isa. And last but not least is keep your conversation fun. So, ang rule namin, at least kami dalawa, di ba, na walang stressful topics sa date night. So, hanggat maaari, wala nang about the work or anything, di ba, during the day. Siguro pwede niyo umpisahan ng kamusta ba yung araw niyo, and then ibalitaan niyo lang kung ano nangyari, and then that's it. Isa pa, huwag niyong pag-usapan ng bills, ang expenses, di ba? Oo nga pala, yung bayarin. Oo, hindi mo binayaran. Walang ganun, walang utang talk. Diba? Na papaalala mo na hindi ba pala natin nababayaran so and so. Oo, simple kwento. Oo, just talk about continuously, di ba, yung dreams ninyo. Ano ba yung nakalagay na ba yan? Kung meron kayo yung mga notebooks, di ba, na naisulat ninyo, may mga plano kayo. Basta make it fun. Dream together, tapos you pray together. Para yung pag-uusap ninyo is about yung kayong dalawa. At saka kung ano yung mga things that you have prayed to God for. Oo, tama. At syempre, dito sa Happy Spouse, Happy House, nagbibigay naman kami ng pwede ninyo ding gawin. So, assignment ulit. Question, kailan ba kayo nagde-date or meron na ba tayong regular dates? Kung wala pa, hindi pa po huli ang lahat. Magsimula po tayo ngayon, mag-usap po kayo. Tapos, pag-agrihan po ninyo. Oo nga, no? Kailan ba tayo pwede mag-date? Tapos magiging consistent na yan din, no? Yeah. Type yes kung meron na po kayo doon sa ating comment section, or kung wala pa naman is i-type po ninyo, gusto namin, simulan namin ito. Yan. Our prayer is that you will be able to enjoy yung inyong mga date time together. Yes. It's going to be so exciting, so much fun. May maidadagdag kayo sa inyong prayer points o kaya, di ba, whatever. May God bless you. Kayo ay bigyan din ng wisdom ni Lord in your conversations. Yeah. That He may be glorified alone. So enjoy your dates and God bless you.